Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin, paano ba malalaman kung dumating na yung minanifest mo? Kung meron kang mga hiniling, meron kang gusto mangyari. So, tingnan natin kung paano mo malalaman na parating na yung mga gusto mong mangyari or minanifest mo. Give me the message. Paano mo malalaman na parating na yung mga minanifest mo? Ano yung mga sinyales, okay? Give me the message. Paano mo malalaman na parating na yung mga minanifest mo? Wow, lumasin na yung pentacles. So, dito, meron akong nakikitang Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Aquarius, and Libra, Scorpio, Cancer, and Pisces, and Aries, Leo, Sagittarius. Dito, itong spread mo dito, ito yung nagpapakita ng inner preparation, yung iba sa inyo ha. Meron akong nakikitang emotional clearing at resistant bago dumating yung manifestation mo. Kasi may mga senyales dito na malapit na ang manifestation mo. Kasi dito sa Six of Cups, Nine of Pentacles dito, Eight of Pentacles, and the Four of Swords reverse. Kumbaga, ito yung energy na dito kasi sa Six of Cups reverse. Ibig sabihin, yung iba sa inyo nakakawala ka na sa nakaraan mo. Hindi ka na nakatali sa dating pattern. Like trauma or sa taong nakaka-apekto sa energy mo, no? Kasi dito sa Nine of Pentacles, nagiging ka ng independent. At very confident ka pa, ha? Kapag malapit na kasi yung manifestation dito, no? Kadalasan nararamdaman mo na kumpleto ka kahit wala pa siya. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito, no? Patuloy ka nag-i-improve. Lalo-lalo na sa sarili mo, okay? Yung manifestation energy na nakikita ko dito, no, yung pagiging consistent sa effort mo, okay? Kaya dito sa Four of Swords, reverse, lumalabas ka na sa mga healing phase, eh. Ito rin nakikita ko sa iba. Kumbaga, para bang gising ka na ulit, at nakalimutan mo na yung nakaraan, nangangarap ka muli. Kaya kapag malapit na kasi yung manifestation mo, napapansin mo na nagiging ka ng stable, emotionally, spiritually, hindi ka na desperado. So, lumalabas dito, kalmado ka lang, okay? So, nakikitaan ko dito, bakit may delay? So, dito, kung bakit may delay dito sa Two of Wands reverse and sa Five of Cups. Kasi dito, may part ng energy mo na para bang natatakot ka sa susunod mong hakbang o sa pagbabago. Yung iba sa inyo. Kaya dito sa Five of Cups, may natitirang lungkot, regret mula sa nakaraan. So, tinutulungan ka ditong i-balance ito. Okay? Kailangan mong magtiwala sa divine, lalo-lalo na sa divine timing, ha. Meaning, minsan kasi kapag parating na yung manifestation, nilalabas muna yung universe yung mga natitirang emotional pain para tuluyan ng ma-release. Okay? Ito yung stage na parang, bakit parang bumabalik yung lungkot ko? Okay? So actually, ito yung sign na naglilinis ka na kasi ng energy. Okay? So, nakikitaan ko dito yung nangyayari sa'yo ngayon dito sa Six of Wands. Kumbaga, sa Six of Wands dito, and the World reverse. At itong King of Wands reverse. So, ibig sabihin, ito yung temporary blockage energy. Yung tipo na pakaramdam mo dito, para bang walang progress, walang pagbabago, walang pag-usad, at meron kang, yung para bang may part sa buhay mo na isang cycle na hindi patuloy ang nagsasara dito. Okay? Kaya dito sa King of Wands, may mga taong strong personality na nakaka-apekto sa energy mo, pwedeng past person mo, or pwedeng taong iniisip mo. Okay? Kaya meaning dito,
Hindi pa talaga totally close ang isang chapter sa buhay mo, kaya nag-hold pa ng konti, delay yung manifestation mo, okay? So, nakikitaan ko dito, may mga sign na paparating about sa manifestation mo at ito yung pinakamalakas. Itong si Seven of Wands, si Six of Swords reverse, at si Ten of Cups reverse. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-important na mensahe sa'yo, na natuto ka na kasi dito sa Seven of Wands, pinaglaban mo yung sarili mo, natuto kang mag-put ng boundary para sa sarili mo, at natuto kang protektahan yung sarili mo. Kaya lang dito sa Six of Swords, may mga taong nahihirapang tuluyang umalis sa energy mo. Ito lang yung nakikita ko. Pwedeng dating connection. Kaya dito sa Ten of Cups reverse, yung happiness na hinahanap mo hindi pa fully manifested, pero nasa transition stage ka na. Okay? Kaya dito, kapag malapit na kasi yung manifestation, kadalasan may mga taong bumabalik sa isip mo, or pwedeng meron sa buhay mo na, alam mo yun, meron sa buhay mo na hindi pa tapos yung karmic lesson. So, nakikitaan ko dito, yung manifestation mo dito, malapit na pero nasa alignment stage ka pa. Kaya dito, may mga senyales na pwedeng maranasan mo bago pa ito dumating, yung magiging kang independent or unti-unti kang nawawala sa attachment sa past, okay? So, may mga emotional cleansing pa na kailangang alisin tulad ng mga lungkot, nostalgia, mga alaala. May mga taong biglang magpaparamdam or pwedeng babalik sa energy mo. Kaya pag naramdaman mo na may malaking pagbabago na parating, ito yung una mong mafe-feel, okay? Kaya dito, yung pinaka malalim na mensahe sa'yo, hindi darating yung manifestation mo habang nakakabit ka pa sa energy sa lumang chapter ng buhay mo. Kung ikaw pa rin ay nakakabit sa past, hindi pa tuloy-tuloy na parating yung manifestation mo kasi yung energy mo andun pa rin sa nakaraan. Kapag tuluyan mo ng binitawan yung mga natitirang emotional weight, doon biglang nag-shift yung destiny mo. Okay? Doon biglang magbabago. Kaya ito lang yung mensahe sa'yo. So, ngayon, tingnan natin, ano ba yung mismong minanifest mo? Okay? Na parating. Ano ba yung minanifest mo talaga? So, hindi halos lahat makaresonate ha. So, tingnan natin, ano ba yung mismong minanifest mo? So, comment ka below kung ito yung minanifest mo. Okay? So, hindi halos lahat makaka-resonate. Ayan, start na ako. Sa totoo lang, yung iba sa inyo malakas yung manifestation energy dahil lumabas dito yung The Chariot. Nakikitaan ko rin dito yung The High Priestess and the Magician dito, Kumbaga yung core ng manifestation mo dito ay itong si Nine of Pentacles and the Six of Wands reverse, Then lumabas itong si Medicine. Kumbaga, meron kang minanifest dito na pwedeng maging independent, pwedeng gusto mong mahanap yung sarili mo, or magkaroon ng stable life. Gusto mo, kung papasok ka sa isang relasyon, yung buhay hindi ka nawawala sa sarili mo. Okay? Galing ka sa experience dito na hindi ka na-appreciate or hindi ka na-recognize, yung iba sa inyo. Kaya dito sa The Midday Sun, may happiness ka na para bang napigilan o hindi mo nakuha noon. Kaya dito, yung tunay mong manifestation ay yung kaligayahan na hindi mo naranasan dati. Gusto mo ng taong makikita yung value mo. Okay? So, malakas yung energy ng manifestation mo dito sa The Chariot at itong si Magician and the King of Pentacles dito. So, ibig sabihin, malakas yung manifestation mo dito or pwedeng malakas yung willpower mo. Kasi ikaw yung tipo ng tao na hindi ka papayag na bumalik sa dating sitwasyon. Kaya dito, literal na ito yung manifestation card. Ibig sabihin, actively mo nang ina-attract yung destiny mo. Okay?
Kaya dito, no, yung energy mo dito, very stable, matured ka mag-isip, and good provider ka. Okay? Kumbaga, provider type na tao ka. Okay? Meaning, malaki yung chance na yung manifestation mo ay magkaroon ng isang taong stable sa buhay mo, financially, emotionally, at mentally. Okay? Hindi siya immature type. Ito lang yung nakikita ko. Bakit hindi pa ito dumarating? Ayan, pasensya na utal ako, no? So, bakit nga ba hindi pa ito dumarating? Kasi itong si Two of Swords at si Ten of Pentacles reverse dito ay lumabas. So, ibig sabihin, meron kang inner conflict or pwede ring hesitation sa energy mo. Excuse me. Ayan, pasensya na. So, ibig sabihin dito, sa Ten of Pentacles reverse, meron ka kasing takot. Okay, bakit ka naman natatakot dito, no? Pwedeng natatakot ka tungkol sa long-term stability or sa commitment, yung iba sa inyo. So, kahit baga gusto mo ng stable love, may part sa energy mo na natatakot ka na masaktan ulit or magtiwala muli, ganon. Kaya yung transformation na pinagdadaanan mo dito sa Knight of Wands and Ten of Swords dito, ito yung energy ng past mo. Okay? So, nakikitaan ko dito may mga taong dumaan sa buhay mo na passionate pero inconsistent. So, ibig sabihin, nagdulot ito ng malalim na betrayal or ending dito sa Ten of Swords. Yung pain na iyon, yung naging dahilan kung bakit nagmanifest ka ng mas seryoso at stable na connection. Kaya dito, yung outcome sa manifestation mo is si Ten of Cups, okay? Si Ten of Cups, Two of Pentacles reverse, and the High Priestess upright. So, ibig sabihin, ito yung pinakamagandang part. Kasi, itong si Ten of Cups dito, yung energy ng emotional fulfillment at tunay na happiness sa relationship, yung ma-attract mo. So, nakikitaan ko dito, hindi na ito yung connection na puno ng confusion dito or juggling, hindi na to ganon. So, lumalabas si High Priestess dito na malakas yung spiritual connection nyo ng parating na bago. Okay? So, meaning, yung minamanifest mo ay isang taong malalim yung emotion pagdating sa relationship na meron kayong spiritual bond. Yung mga tipo na yung magiging sentro nyo si God. Okay? Pwedeng humiling ka ng ganon. Yung hindi lang basta love. Gusto mo yung soul connection. Okay? So, nakikitaan ko dito, yung minanifest mo dito, very stable, mature na partner, merong emotional happiness at yung mapayapang relasyon. Okay? Hindi yung juggling dito sa Ten of Swords. Yung taong makikita yung tunay mong halaga. Mapa-connection man or sa spiritual man, So, nakikitaan ko dito na ginagabayan ka patungo dito eh. Hindi ito basta casual na relationship energy, hindi ganon. Nakikitaan ko dito pang long term, okay? So, kung ikaw to, comment ka. Ayan. Meron akong nakikitang interesting na lumabas dito sa High Priestess, Then, itong Magician dito. Itong dalawa. Combo to. Kumbaga dito, kadalasan kasi ito yung sign ng taong minamanifest mo ay nararamdaman ka rin energetically. Okay? Pareho kayong humiling. So, ibig sabihin, posible na may existent connection na kayo na kung saan papalapit na siya sa buhay mo. Okay? Ayan, ito lang nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.